Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel. Nice. So ngayong araw, another update naman tayo about sa politika ng ating bansa naman ito ngayon. So, ang bidyong ito ay mula kay Jesse Ferrer 7. So, meron itong pamagat na VP Sara Duterte booking na bakit tinanggal ni PBBM si Sara sa National Security Council or NSC Marcos. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin ng reaction. So, bago natin simulan, GC Ferrer 7, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Grabe. Mga Duterte pala to sa China, no? So, again, ang pamagat ng video ito, VP Sara Duterte booking na bakit tinanggal ni PBBM si Sara sa National Security Council NSC Marcos. So, again, GC Ferrer 7, Filipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Grabe yung picture na yun, nasa China talaga. Ito ba? Wait lang. Hindi natin makita eh. Dapat sakto sa ano. Huwag na lang. Nakipagpulong sa China. Grabe. Di din halata mga pro-China to mga taong to ha. Ganun pa. Tapos si PBBM naman busy sa ano. Pagkontra sa mga si Vice President Sara Duterte pro-China yan. At mga dating Pangulo bilang miyembro ng National Security Council sa ilalim ng Executive Order No. 81 na inisyu ni President Bongbong Marcos nitong linggo. There is a need to further guarantee that the NSC remains a resilient national security institution capable of adapting to evolving challenges and opportunities, and to ensure that its council members uphold and protect national security and sovereignty. Saad ng Executive Kayo ba guys, agree ba kayo doon? Natanggalin yung mga dating pangulo sa NSC. Kasi para sa akin, agree ako doon kasi mga pro-China naman yung mga taong yun eh. 'Di ba? Kung usaping national security na, dapat pure talaga, like pro-Filipino talaga, hindi yung mga pro-China. Order para sa reorganisasyon ng NSC. Matatandaang sa isang open letter noong November nang hingi si Duterte ng paliwanag sa NSC kung bakit hindi siya umano naiimbitahang dumalo sa mapagpupulong ng council kahit miyembro siya nito. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na Nagtatanong pa kung bakit hindi na siya member. Nung dati, tinatanong to about sa ginagawa ng China sa Pilipinas. No comment. Anak ng teteng. Member ng Vice President sa National Security Council, or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting? Whichever. Sagutin nyo, baka may sagot kayo. Sagutin nyo si VP Sara kung bakit nga ba siya tinanggal sa NSC. Yes, applicable. Nangyari ito sa gitna ng pagkawasak ng alyansa ni Marcos at Vice President Sara Duterte, kasunod ng umano'y banta ng bise sa Pangulo noong nakarang taon. Iginiit ni National Security Advisor Eduardo Año na nararapat lang ang pag-reorganize ng National Security Council o NSC alinsunod sa utos ni President Bongbong Marcos Jr. para paigtingin pa ang seguridad ng bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 81, inalis bilang miyembro ng NSC si Vice President Sara Duterte at ilang dating Pangulo kabilang ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Hindi na sikreto ang hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at mga Duterte. Paliwanag ni Año, ang Director General ng NSC, hindi ito ang unang pagkakataon na iniutos ng isang Pangulo ang pagsasaayo sa ahensya. President Ferdinand E. Marcos reorganized the NSC under Executive Order 396 in 1972. President Corazon Aquino reorganized the NSC Grabe ano? Parang ano talaga? Ano ba to, baliktaran style? Grabe. Dati na pala to. Executive Order 115 in 1986 and Executive Order 292 in 1987. President Fidel V. Ramos reorganized the NSC under Executive Order No. 33 in 1992, while President Gloria Macapagal Arroyo reorganized the NSC under Executive Order No. 34 in 2001. Saad ni Año sa isang pahayag ngayong Biyernes, January 3. Isinalarawan naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at mga dating Pangulo bilang miyembro ng National Security Council na isang dirty Masakit sa kanila yan kasi syempre si VP Sara is ano pa kasi siya vice presidente pa siya, tapos parang napaaga yung pagkatanggal sa kanya ba. Di din kasi nag-iingat kung ano-ano din kasi yung pinagsasasabi. Biruin mo, pagbantaan mo ba naman yung First Lady at yung Presidente, di ba?
Di talaga nag-iisip. Hagbang din anya ito para pahinain ang political star power ng Vice President. Kasunod ito ng Executive Order No. 81 na nilagdaan ni President Bongbong Marcos noong December 30, 2024 at isinapubliko nitong Biyernes, January 3. The removal of former President Gloria Macapagal Arroyo and former President Joseph Estrada in the NSC is to deodorize the elimination of BP Sara as member to make it appear that she is not being targeted, saad ni Panelo. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto kung bakit tinanggal ni President Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng National Security Council na mapapanood din sa kanyang channel. Bakit biglang tinanggal ni PBBM si Sara sa National Security Council? Yan ang topic natin. Okay, mga kabunyo. Nagtatanong pa talaga si BP Sara. No? I think alam niya naman siguro, men, na alam niya kung bakit nga ba siya tinanggal. It's just siguro kumukuha lang din siya ng simpatya sa mga supporter nila, no? So, ito na, ang dami nang nagtatanong. Direkta na daw ako sa topic ko. Bakit biglang tinanggal ni PBBM si Sara sa National Security Council? Bakit? Actually, hindi lang si Sara, pati si Digong. Tinano pala yung title ko kinapus yung title ko. Hindi lang si Sara, pati si Digong. Si Sara sa si Digong, kasama sila yung mga tinanggal. Yung kasalukuyang vice presidente saka yung mga dating presidente. Di syempre, pag sinabing dating presidente, kasama si Digong doon. Ano ba itong National Security Council kasi? Ewan ko lang if ever magpapalit na tayo ng presidente kung maibabalik din yung mga taong yun. At ewan ko, baka next term si PBBM naman yung tanggalin. Mamaya ko sasagutin yung tanong, bakit tinanggal sila? Una-muna, ano ba ang National Security Council? Di pag sinabi natin council, konseho. Konseho. Parang ang presidente, siyempre, isa sa malaking usapin na kinakaharap ng sino mang presidente, ang usapin ng national security. Ibig sabihin, yung kaligtasan ng bansa. Yung seguridad ng bansa. So, napaka-importante. Diba? Seguridad ng bansa. Doon pa lang, wala na sila eh. Diba? Doon pa lang, tagilid na sila eh. Diba? Grabe, winaterkano na. Grabe yung pambubuli ng China tapos no comment lang kayo. Tapos ang gusto nyo, ilagay pa kayo sa NSC. Dapat kasi ang mga nasa pangkat na to, yung mga pro-Pilipino talaga. Kasi mahirap yung ganyan na parang inaanuhan natin ng teka lang, tumatawag pa. Tuloy. Yan. Ngayon, para ang presidente makakuha ng magandang advice, gayon din, ang presidente ay makapagdesisyon sa usapin ng National Security Council, mayroong isang body o konseho na binubuo para maging advisory body, yun, na-advise sa presidente sa mga usapin ng pambansang seguridad. Yan. Parang sa Naruto, sila yung mga elders or sila kasi yung mas nakakaalam sa history. So parang syempre pwede din nating pagbasihan yung mga opinion nila or yung mga experience nila, no. Kailan po yan binuo? Actually, matagal na po yan. Nung mga panahon pa ng Amerikano, nung tayo ay sakop pa ng Amerikano, mayroon tayong tinatawag na National Defense Act. National Defense Act. Ngayon, sa National Defense Act na yan, nakalagay dyan na mayroong bubuing National Security Body or Council na mag-a-advise sa presidente. O yan, tungkol sa usapin ng pambansang seguridad. Siyempre, ang bumubuo niyan, yung mga importanteng leader ng bansa. Ang nag-chairman yan, ang nangunguna dyan sa National Security Council, ang presidente mismo ng Pilipinas. Ang vice-presidente, yung mga dating presidente, ang secretary ng National Defense, ang chief ng PNP, yung maraming. So in short, nung time ni PRRD, nung nakipagkasundo siya sa China na gentleman's agreement, ano ba yun? Alam ba yun ng NSC or sariling decision lang yun ni PRRD? What do you think? Members yan. Bakit sila yung mga members? Siyempre, ang Vice President kailangan member siya ng National Security Council kasi anumang mangyari sa presidente, dapat siya ang papalit. Ngayon, kung siya ang papalit sa presidente, dapat alam niya rin ang kalagayan ng seguridad ng bansa. Yan. Kaya dyan umuupo ang ang Vice President. Mga dating presidente naman, member sila ng National Security Council kasi yung karanasan nila bilang mga dating presidente, yung mga dating presidente, marami silang alam tungkol sa usapin ng national security. Bawat dating presidente may kanya-kanyang kinaharap na problema sa national security na pwede niyang i-share. Pwedeng i-share ng dating presidente sa kasalukuyang presidente sa usapin ng mga pambansang seguridad. Grabe to,
1, 2, 3, 4, 5. 5 presidente in one frame. Siguro kung naging presidente si Enrile, grabe. Grabe siguro men, like kapag dito siya sa gilid ng katayo, paiba-iba na lang siguro yung paiba-iba na yung mga larawan ng presidente, siya nandyan pa rin sa gilid. Immortal eh. Kaya yung mga former presidents ay member din ng National Security Council. Siyempre, yung Secretary of National Defense, yung National Security Advisor, yung Chief ng PNP, yan ang mga members. Ngayon, so napaka-importante niyan kasi national security yan. Saka ang isa pa, dyan sa grupo na yan ng National Security Council, may briefing dyan. Nagkakaroon dyan ng National Security Briefing. Yun. Ibig sabihin, pinapaalam dyan sa lahat ng membro niyan kung ano yung sitwasyon ng national security. Kaya magbi-briefing dyan ang mga intelligence natin, yung ISAP, Intelligence Service of the AFP, NICA, National Intelligence Coordinating Agency, i-brief niyan ang diba? Nakakahiya naman, diba? Mga national intelligence or mga big time or mga, mga professional talaga na tao. Tapos ngayon, kikwestiyonin lang ni BP na itong bibig niya naman is parang, grabe. Hamakin mo ba naman yung Pangulo pro-China ka, tapos magtatanong ka kung bakit ka tinanggal. Anak ng tokwa. Mga members ng National Security Council para mag-come up sa mga importanteng desisyon tungkol sa national security. Halimbawa, itong usapin ng China, itong usapin ng problema sa China. Importante yan na usapin sa national security. Lalo pa ngayon, umiinit ang issue sa China. Diba? Bibili tayo ng mga missiles. Ngayon, kinukontra ng China at nagbabanta ang China. Tumitindi ang problema natin sa China. Pag-uusapan yan sa National Security Council. Diba? So, ngayon, halimbawa ganyan yung China. So, don't tell me, sobrang, nalulungkot ang China ngayon. Kasi yung mga miyembro ng NSC, yung mga pro-China, pinagtatatanggal. Kasi kung hindi natin tatanggalin yun, siguro yung gusto ng China na i-withdraw yung, yung Typhoon missile. Yun, pagdidebatihan nila sa NSC yun. Diba? Yung mga pro-China versus pro-Filipino. Diba? Buti na lang talaga, natanggal. Pangalawa, paulit-ulit itong mga banta ng kudeta, mga pag-aalsa ng military, PNP. Diba? Nagiging maingay ngayon ang mga retired na mga military at PNP officers. Nagbabanta sila, napapatalsikin si PBBM. Mga usapin yan. Mga usapin yan ng national security. Diba? Pati dito sa loob, hindi lang siya sa labas. Kaya nga sabi nila may na parang kung may away daw kayo dito sa loob, kasi BP Sara yung pinagtatanggol nila sa taga-kabila. Kung may away daw kayo sa away political whatsoever, dapat daw hindi siya dalhin or personalin kapag away na sa ibang bansa yung usapan. Paano hindi sila sasabit doon? Mga pro-China nga sila, di ba? Anong pinagkaiba? Same lang din naman yun Makipag-gentleman's agreement ka ba naman na walang kaalam-alam yung taong bayan? Ngayon ay may impeachment si Sara Duterte. Pag-uusapan yan kung ano ang implication yan sa national security. Kung lumabas ang warrant of arrest ng ICC, may implication din yan sa national security. Kasi baka gumalaw ang mga supporters ng Duterte. So ibig sabihin, maraming mga usapin sa national security sa darating na araw na ang mai-involve mismo ay si Sara Duterte at si Digong Duterte. Di ba? So limbawa, pag-uusapan yung issue ng China, lumalalim na usapin yan. Di ba? Ang gagara pa ng upo. Tapos nasa China. Si 10K, pro-China din pala yan. Ayaw nga, Vice President ni PRD yan eh. Grabe, ang sarap talaga ng upo nila. Sila lang talaga yung natutuwa sa pakikipag ng China eh. Papaupuin mo ba si Sara Duterte at si Digong Duterte doon? Di ba? Bakit mo papaupuin mga pro-China yan? Tama. Di ba? Yun yung kaya ang nangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, biglang tinanggal ni PBBM si Sara at sila Digong kasi maraming mga usapin sa national security sa darating na araw kung pag-uusapan. Ikukonvene ang National Security Council. Pag kinonvene yan, pag-uusapan mo ang issue ng China, sensitibo ang mga usapin. May mga bagay na hindi pinapaalam sa publiko. May mga bagay na hindi natin alam. Pero sila sa National Security Council, hindi pwedeng hindi nila alam yon. Kasi sila yung body na mag-a-advise sa presidente sa usapin ng national security. Ngayon, kung magbe-briefing tungkol sa China, baka invitan pa dyan ang kaalyado ng Pilipinas, ang Amerika, may representative yung Amerika na magbe-brief tungkol sa security, sa kalagayan ng threat ng West Philippine Sea sa China. Ngayon, actually, ang linaw ng pagkakalathala ni Attorney Enzo dito. So, kudos. Anyways, courtesy din pala kay Attorney Enzo. I-subscribe nyo rin yan, men. And also, courtesy din sa House of Representative. So, nandun si Sara Duterte, nandun si Digong. Paano kung ipaabot nila sa China yon?
Magiging katawa-tawa, tama ka Pere Yusuf Cruz, magiging katawa-tawa ang National Security Council kung nandyan si Sara, si Duterte, tapos ang pinag-uusapan mo ay yung threat ng China. Boom. Dito. Ito yung, I think, ito talaga yung pinakamagandang move na nagawa. Kasi 'di ba, dati pa naman sobrang nag-aano na tayo na parang bakit itong China sobrang grabe yung intel nila mula sa Pilipinas. Like grabe natitikan talaga tayo ng husto Like marami na silang naipasok dito, mga estudyante daw di umano, mga naka-uniforme, dong time ng Pogo. Can you imagine that? Tapos, well, hindi naman natin sinasabi na mga espiya talaga or connected talaga sila sa China. Pero what if, di ba, nasa NSC mismo yung spy ng China. So can you imagine that kung gaano or, paano na leak yung sikreto ng Pilipinas, yung mga information ng walang kahirap-hirap. 'Di ba? Kasi kung usapang loyalty sa bansa lang, meron talagang tao na willing talikuran yung loyalty sa bansa para sa pera. 'Di ba? Para sa influensya. Di ba? Actually, matagal na yan sinasabi kay PBBM eh. Matagal na yan sinasabi sa kanya. Na yan si sila Sara Duterte at Digong Duterte, threat yan sa national security kasi mga pro-China yan eh. Malinaw naman yan. Malinaw na mga pro-China yan. Tapos papaupuin mo sa National Security Council. Di ba? Pangalawa, umiinit ang issue ng impeachment ni Sara. Paano kung matuloy na ang impeachment? Pag natuloy ang impeachment, yung mga pro-Sara, mga pro-Duterte, gagalaw yan. Ngayon pa nga lang, hindi pa na-i-impeach si Sara, maingay na yung mga retired na military at PNP officers. Di ba? Maingay na sila. Nananawagan na sila ng pag-aalsa daw, people power daw. Ngayon, people power nila na hindi naman umuusad. Magmi-meeting ang National Security Council. Pag-uusapan ang threat sa national security na maaaring idulot ng impeachment ni Sara. Tapos nandun si Sara Duterte, tapos nandun si Digong Duterte kasi member sila ng National Security Council. Parang yan eh. Ibang klase yan. Tama. Parang harap-harapang katangahan. Ni Eddie Ocampo, fake news daw tayo. Paano tayo na fake news? Balita na nga eh. Ini-explain lang natin ano kaya ang nagudyog sa presidente. Pangatlo, lumabas ang arrest warrant ng ICC. May threat yan sa national security kasi syempre, magagalit ang supporters ng Duterte. Posible silang mag-organize ng mga galaw, ng mga kilos na magiging threat sa national security. So pag-uusapan mo yung mga ganung bagay, nandun si Digong, nandun si Sara. sila na nga mismo ang subject, ha? Sila na mismo ang subject ng national security, ng mga threat sa national security. Di ba? Pati si Gloria Arroyo din, sabi ni Balwa Alcuin. So, ang isa pa dyan, ay nagbanta na si Sara sa presidente. Hindi niya naman pinagsisisihan daw yon at hindi niya naman sinabing hindi niya nga sinabi yon. Di ba? Tapos, magdududa ka pa kung bakit ka tinanggal sa NSC. Ewan ko kung nasampal na siya nito or up until na wala pa rin talaga bulag-bulagan, bingi-bingihan pa rin talaga sa totoong dahilan. Like, or siguro hindi lang talaga nila malunok yung pride nila, no? Di ba? Yung sabi ni Sara, papatayin niya, ipapapatay niya ang presidente, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez kapag pinatay siya, kapag may nangyari sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Seryosong banta yan. Kaya dito, sa lahat ng anong ito, may mga mangyayari, di ba sinasabi natin, ilang beses na akong nagbablog, hindi dapat baliwalain ng presidente ang mga threat na ito. Di ba? Naalala nyo? Tama. Naalala nyo? Maraming beses akong nagbablog. Itong mga balibalita na ito, na mga banta sa presidente, bagamat posibleng hindi naman yan magtatagumpay, pero hindi niya ito dapat i-ignore. Yun. Tama. Hindi ito dapat i-ignore. Yan na. Yan na. Gumalaw na nga ang presidente. Huwag niyong sabihin, pinakinggan ako ng presidente. Sino ba naman ako? Pero ang point niya, ang nakakatawa din dito, yung mga tagahanga nila, yung mga supporters nila, wala, bulag-bulagan din. 'Di ba? Kahit na, halimbawa, yung mga sinabi ni Attorney Enzo, ba sobrang dami nun. Mga valid, mga valid reasons yun kung bakit tinanggal sila sa NSC. 'Di ba? Yung pangalang yung pagiging pro-China nila, tapos nasana doon Wala nang dapat ipagpaliwanag pa doon. Usapang national security nga, 'di ba? Dapat loyal ka talaga sa Pilipinas, hindi sa Chinang yan. Di ba? Paulit-ulit kung sinasabi. Sa kasi Trillanes, sabi ko, maalala nyo, lumalakas nga kaya ang pwersa ng mga pwersang nananawagan na patalsikin si PBBM. Ang sabi ko, hindi naman lumalakas, pero nagiging maingay. Nagiging magalaw sila ngayon. Nagiging aktibo sila ngayon. So hindi pwede yan na baliwalain ng presidente. Dapat umaksyon. Ito na. Ito yung isang bagay na magandang aksyon ng presidente. Di ba? Sabi ni napanood ko sa vlog mo, Kainso. Yan yung sa totoo. Kaya lang, ito yan.
hindi naman pwedeng sabihin sa desisyon ng presidente na si Sara at saka si Digong ang hindi pwedeng umattend. Hindi pwede 'yun. Siyempre, ang sasabihin mo na lang lahat ng mga former presidents. Sama na 'yon si Ramos, sama na doon si Erap. Pero actually, hindi yan tungkol kay Ramos, hindi yan tungkol kay Erap. Mas tungkol yan kay Digong at saka kay Sara. Posible pa kay Nadamay lang siguro yung iba kasi yun nga, sila yung mga sanggang dikit or tropang dikit, something like that. So kayo, agree ba kayo dun, men, na parang si Ramos, si Erap, si Gloria, kasali sila. Ramos? Wala na para si Ramos, ano? So kasali sila sa tinanggal dahil lang parang mga tawag diyan, kaibigan sila or whatsoever. Comment down below. Gloria. Kasi posibleng hindi umattend si Sara at saka si Digong kasi nahihiya yan na umattend. Pero si Sara ay si Gloria pwedeng umattend. Kaya ang nilagay na lang, ito ang mga members ng National Security Council. Ganda, binasa ko na yung executive order. Nag-issue si PBBM ng executive order. Executive order 81. Ang nakalagay sa executive order 81, ang mga sumusunod, ang mga bumubuo ng National Security Council. President. Sumunod na doon sa President, Senate President na, Speaker. Di ba? Dapat sana President, Vice President. Hindi, inalis na yung Vice President. Tapos, former presidents. Lahat ng living, buhay pa na former presidents. Wala na yon, inalis na yon. So wala na doon sa enumeration yung Vice President saka former Vice Presidents na. So next term, di na rin si PBBM masasali dyan. Or ano ba? Kasi for me, mas maganda nga naman sana talaga yon if, mag-ano talaga tayo ng mga dating presidente. It's just, siguro nagkataon lang talaga ngayon na puro mga pro-China, so wala, naubos din talaga. So ibig sabihin nito, hindi naman sinabing hindi pwede si Sara, hindi pwede si Digong, hindi gano'n. Yung pagkakasabi doon, the following are the members of the National Security Council. Ayan, President, tapos Senate President na, Speaker, former presidents, living, former presidents who are still living, buhay pa ng mga former presidents. Inalis yung dalawa, yung Vice President sa former Vice President. Anyway, wise move yan. Tama lang yan. Sabi ni Kulims TV, weak pa rin ba si President? Mga DDS, umpisa pa lang yan. Umpisa pa rin talaga. Like, wala talaga kasi sinasagad din kasi nila ng husto ang Pangulo. Like, dati hindi naman talaga umiimik to eh. Siguro yung time lang na pasundot-sundot siya na yung sinabihan siya na meron tayong na presidente, ngagbar, whatsoever. Tapos, ang response lang ata ni PBBM dati is fentanyl. Parang side effect yan ng fentanyl. Parang ganun lang ba? Pasimple lang yung mga banat ba? Like si BP Sara nga, nakailang tira na siya pero, bihira lang talagang mag-response ang Pangulo. Wala lang, pinapakita lang din talaga ng Pangulo na hindi siya nakapokus sa mga sheets na ganyang mga usapin or whatsoever. Ako kasi, siguro nagdahanda na ang presidente na kung matuloy ang impeachment ni Sara, magiging magalaw lalo itong mga DDS. Posible ang mga pro-Duterte at posible na kailangan i-convene ang National Security Council tungkol dyan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Importante ito kasi national security yan. Tama. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. So, ano ito? Ano kaya magiging reaction dito nila Sara Duterte, Ang executive yun ang nga reaction nila eh. Nagtatanong sila kung bakit daw sila tinanggal eh. Pahingi-hingi pa ng 24 hours kahit siguro 5 minutes sapat nang i-explain yun eh. Ito nga 26 minutes video lang, wala na. Nasagot na yung katanungan niya kung bakit nga ba siya tinanggal sa NSC Ang executive order ay may pitsang December 30. Pinirmahan yung executive order December 30. May power ba ng ganun ang presidente? Yes. Nakalagay sa ating administrative code of the Philippines na ang presidente ay may power na i-reorganize ang mga ahensya ng gobyerno. Diba? Lalo na yung mga hindi naman created ng Kongreso. Pag mga lang naman, mga executive orders, pwedeng i-reorganize ng presidente yan. Kaya ito, yung composition lang naman ng National Security Council ang binago. Tinanong si Executive Secretary Lucas Bersamin, at the moment, the VP is not considered relevant to the responsibilities of membership in the NSC. Agree ako dito. Tumpak talaga to. Like, kita nyo naman siguro sa mga recent na mga statement ni VP Sara, like, ewan ko. Bakit po hindi na sinama ang kasalukuyang Vice President
sa National Security Council. Ang sabi ni Lucas Bersamin, that Vice President at present is not relevant. Ganun talaga ang pagkakasabi. The Vice President at present is not relevant. Ang sakit. Hindi ako Sakit, nang-iintriga. Ganun talaga yung sinabi ni Lucas Bersamin, di ba? Nabasa niyo ba 'yon, mga kabunyog? Tinanong si Executive Secretary Lucas Bersamin, mayroon siyang short statement, short lang. The Vice President at present is not relevant to the National Security Council. Oh, matindi ano? So sino nag-agree dito na na hindi relevant yung BC at yung dating presidente? Comment down below. Matindi. Oh, matindi yung pagkakasabi ni Lucas Bersamin. The Vice President at present is not relevant. Ibig sabihin, hindi siya kailangan. Relevant, kailangan. Oh, hindi siya relevant. Ibig sabihin, hindi siya kailangan. Di naman talaga. Oh, di ba? Kahit ako nga, ordinaryong tao lang. Kung i-analisa mo lang, wala talaga, hindi talaga siya relevant, min. Oh, yan yung sagot ni sabi ni on the spot, ano po manoy inso ang karahayan kan si in-isi sa itong mga nakatukaw sa pwesto asin sa tao. Actually, advisory body nga siya. Kanina in-explain ko na ano yung National Security Council. Advisory body. Yan ay body. Sabi ni BNGTN 017, correct po si Executive Secretary Lucas Bersamin. Matindi. Sigurado mga ngalaitin na naman tong si Sara Duterte doon sa sinabi ni Lucas Bersamin. Sabi ni Lucas Bersamin, naglabas siya ng statement tungkol nga dyan sa pagtatatanggal kay Sara sa... Ang problema lang kay BP Sara kapag nagre-response kasi siya sa mga ganitong mas lalo siyang nadidiin minsan. Hindi siya kagaya ng tatay niya na parang nilalaro lang ba. Kay BP Sara kasi parang wala parang rat-rat lang ng rat-rat. National Security Council. Ang sabi ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, the Vice President is not relevant to the National Security Council at present. Hindi siya kailangan. Hindi siya kailangan. Ayan. Mga kabunyog, mga kabayan. Yan po. Okay, wise move daw, sabi ni Nas Rivera. Maraming nagme-message sa akin, Attorney, ano ba yung sinabi mo kanina na na magandang balita? Ano ba yung magandang balita na sinabi mo kanina? Maraming nagme-message sa akin. Kasi kaninang umaga, nag-live ako. Sabi ko, mga alauna, abangan nyo ako. Mayroon akong ibabalita sa inyong maganda. Actually, ang ibabalita kong maganda, actually, din talaga, sobrang ganda din talaga ng mga balita ni Enzo Recto, men. So, kudos, So, subscribe nyo yan, men, kung gusto nyo maging updated sa mga ganitong usapin, especially sa, Marcos versus Duterte. Kami pong mga vloggers na para sa impeachment ni Sara ay nag-meeting kaninang 11:30 a.m. lunchtime. Inabot kami, dapat hanggang lang kami alas 2. Sa actual, lumampas kami ng alas 3. Ang ganda ng kwentuhan. Yung mga kabunyog na mga vlog, at saka yung mga vloggers na iba-ibang vloggers. May mga vloggers na ang sinuportahan presidente ng elections ay si Isko Moreno, tulad si Mark Santos Gamboa, nandun kanina. May mga vloggers na mga kakamping, sinuportahan si Lenny nung eleksyon, si Aling Marie Dinglasan, nandun kanina, Colex Suliman, si Elmsky TV, yun, nandun kanina. Yan. Minsan kasi kapag yun nga nakikita natin may isang problema. Wala kailangan pagtulungan muna siya. 'Di ba? Like for example, yung mga kakamping na 'yan or mga dating dilawan or whatsoever. Dito sa usaping Marcos Duterte, makikisali sila diyan. 'Di ba? Pero dito sila sa side ni Marcos. Yung iba naman siguro doon sa side ni Duterte. Pero kapag time will come, laglag na yung isa sa kanila, wala na. Yung mga nakasuporta kay BBM na tumulong para pabagsakin ang mga Duterte, si BBM na naman yung puputaktihin nila. So, parang ganyan lang talaga yung politika, men. Kaya nga minsan, yung mga statement nila ba to na parang gulat na gulat pa sila, na parang sila daw yung binabakbakan, sila daw yung pinag-iinitan. Like, men, parang hindi naman nila ginagawa yan dati, di ba? Nung patalsikin nila yung mga dilawans or yung ABS or whatsoever. Diba? Parang lang talaga dito sa politika minsan gantihan lang talaga sila or whatsoever. Nandun kanina ang mga pro-BBM vloggers, marami sila. Si Prince EJ, pasensya na si Michael, si Takeru Miyamoto, nandun kanina, si Mami Ping, si Sindanga, sino pa bang hindi ko nababanggit? Nandun kanina. Si Palirista, yan, si Palirista, nandun kanina. Alicia. Sino pa ba? Mima. Pasensya na yung sa hindi ko si Mark Ramos. mabanggit. Pero ang ganda ng meeting namin kanina. Pinag-usapan namin ang rally sa January 18. Tuloy na po.
na maraming a-attend kasi ipapanawagan na talaga namin ng mga pro-Sara, pro-impeach Sara vloggers. Ang araw-araw ipapanawagan na namin. Kaya maganda po yung Grabe. meeting kanina. Si Stephen, si Stephen nandun kanina. Yun, napakaganda. Marami pang mga vloggers na sumusuporta sa pro-impeach Sara, pero wala kanina si Benji Contreras ng Bicol. Ang tapang din talaga ng mga BBM vloggers or supporters kasi nakakatanggap sila ngayon ng threat mula kay yung kay Dado, pero wala, patuloy pa rin sila eh. Like may mga paninindigan din talaga ba. Si Munting Tinig ng Mindanao, wala kanina pero suportado nila si JDB. Kaya napakaganda po ng meeting kanina. Ilalabas ko bukas yung aming video. Ang ganda ng video namin. Ang ganda ng video namin. Kaya dito, nagkakaisa ang mga vloggers na maka BBM, maka Lenny, maka Isko. Yun, nagsama-sama kami kanina. Ang ganda ng picture namin. Okay? Yan po ang sinasabi kong magandang balita. At mayroon kaming magandang ibabalita pa sa inyo sa darating na araw. Maganda. Yun. Maganda. Tungkol po to sa impeachment ni Sara. Yun. Daming maganda. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan. So that's it. So hanggang dito na lang muna. So again, ang video ito ay mula kay Jesse Ferrer 7. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Tapos yun, courtesy din kay Attorney Enzo. Subscribe nyo rin yan. Subscribe nyo rin. Kasi wala lang kung gusto nyo lang namang yung mga real talks talaga or yung mga eye-opener talaga kontra sa mga Dutertes. Panoorin nyo siya, si Attorney Enzo. And also, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin. So like, comment, share, subscribe. So yun lang naman, mahaba-habang video yun So parang talaga, minsan talaga napapaisip na lang tayo ba, or minsan nakakatawa itong si VP Sara kasi parang ano yun maang-maangan ka, hindi mo alam kung bakit ka tinanggal sa NSC. Or siguro gusto mo lang ipakita sa mga supporter, mga tagahanga ninyo na parang tawag dyan, hindi makatarungan yung pinagagagawa sa inyo. Kahit na sa naman talaga, wala, parang maang-maangan din talaga. Pro-China ka, tapos nagtatanong ka, nagdududa ka kung bakit ka tinanggal sa NSC. National security yan, National security yung usapan dyan. Tapos ikaw pa mismo, alam naman na yung NSC nga, hinahawakan yun ng Pangulo, tapos pagbantaan mo ba naman yung Pangulo? Para ka lang nag-apply ng kumpanya na inaaway mo yung yung may-ari mismo. Di, tatanggalin ka talaga. Alam nga namang bigyan ka na, sige, dyan ka lang. Gusto ko yung ugali mo. Wala namang ganun. Diba? Tapos ngayon, maggugulat-gulatan ka. Tapos yun nga, yung defend naman talaga dito ng ng mga taga-kabila, yung mga supporter nila. Parang pinanghahawakan nila yung yung away daw ng BC at ng presidente is dapat dito lang daw yan sa loob. Kasi ibang usapan na daw kapag ibang bansa na daw yung kalaban, dapat nagtutulungan daw yung BC at yung presidente. Kaso nga, yung vice presidente nyo nga, pro-China nga. Diba? Sino ba yung pinakakalaban ng Pilipinas ngayon? Diba China lang naman? Siguro sa Malaysia, yun, kasi yung sa Sabah thing or whatsoever. Pero kung sasabihin mo talaga na sobrang init ng tension na kalaban ng Pilipinas, ang China. So kung sasabihin mo na mainit na nga sa loob, diba, dito sa loob ng bansa, yung VP at presidente, mainit din naman sa labas Kasi si VP Sara nga, nga sila? Into favor nga sila sa China. Diba? Which is malinaw naman talaga yan. Kasi tanungin mo kung ano yung opinion niya sa pangbubuli ng China, no comment. Diba? Yung sa daddy niya, gentleman's agreement. So i-stay pa rin natin yan. Mapapahamak lang tayo niyan. Diba? Pro-China ba naman yung ilagay natin dyan sa pwesto na yan? Agree ako doon. Okay na yon sila Gibo o sa PNP natin, mga malalaking opisyal, sino ba yon? Basta lahat ng mga may mabuting hangarin para sa Pilipinas. So maraming thank you sa kanila. So yun lang naman, kayo na masasabi nyo rin kung ano nga ba yung pinaka-reason kung bakit nga ba tinanggal si VP Sara sa NSC. So comment down below.
real Toquinho siya. Tapos, yan, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. If nakaabot kayo dito, grabe, sobrang saludo. At least worth it yung mga pagdadaldal natin dito, diba? So, thank you sa pagsama. So, again, Jesse Ferro 7, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Philippine Noisy.